Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-tune in niyo po sa isa na namang webinar ng New Zealand Shores tungkol sa paglipat dito sa New Zealand ngayong 2025 to 2026. Maghintay lang po tayo dahil bigyan po natin ng oras pumasok po yung mga attendees. Isang minuto lang po kung okay lang sa inyo. At ngayon ay 11 o'clock po dito sa New Zealand at alam po 6 a.m. po dyan sa Pilipinas. Kaya salamat po sa pag-tune in bago po magsimula ang araw nyo. Okay, mukhang pumapasok na ang mga attendees at simulan na po natin. Ayun, maraming salamat po ulit sa pag-tune in nyo sa webinar na ito. Ako po si Frederick Peña Redonda at joining us today po ay si Clarence Oliveros at kami po ay parehong licensed immigration advisors dito sa New Zealand Shores. Ngayon, itong webinar po natin didiscuss po natin kung ano ba yung mga aspeto na nagiging attractive ang New Zealand para sa prospective migrants at paano namin kayo matutulungan makapag-migrate dito. Ngayon, background information lang po tungkol sa kumpanya namin na New Zealand Shores. So kami po, founded po yung company since 2009 at meron po kaming experience on both sides of the job. So ibig sabihin po, licensed immigration advisors kami at meron din po kaming mga colleagues na experience galing sila mismo sa Immigration New Zealand. Naging case officer sila at meron po silang ideas sa both sides of the job as an advocate at sa decision makers sa Immigration New Zealand. Ngayon, the reason po is na hina-highlight po namin na license kami dahil dito sa New Zealand, ang pagbibigay po ng immigration advice ay legal requirement na may license ka. At lahat po ng advisors namin ay licensed with the Immigration Advisors Authority at nag-adhere po kami sa Code of Conduct para sa mga trabaho ng mga licensed immigration advisors. Ngayon, makikita niyo po sa screen na diverse po ang nationality ng team namin. So bukod po sa amin ni Clarence, mga Pilipino, meron po kami mga South African, merong French, merong British, kaya ano po talaga, diverse kami at understand po talaga namin yung migration process. Meron din po kami mga offices throughout New Zealand. So dito po kami ni Clarence, nasa Hamilton office. Meron po kaming Nelson office at meron din po kaming Christchurch office sa South Island. At meron din po kaming satellite office sa South Africa. Ngayon, yung topics po na gusto ko po namin i-cover ngayong webinar ay yung buhay sa New Zealand, mga visa category para makapunta kayo dito, at yung mga job search at opportunities, additional information tungkol doon. Tapos, depende sa oras, kung meron po tayong opportunity mag-field ng question and answers, gagawin po namin yun sa huling parte ng webinar. Ayun, so tungkol po sa mga facts sa New Zealand, as of the moment, 5.3 million lang po yung tao sa New Zealand. Kumpara sa Pilipinas, sobrang konti lang po ng tao dito. Maririnig niyo po siguro, lagi nilang sinasabi na mas marami yung tupa dito sa New Zealand kumpara sa tao. Totoo po yun. Tas kahit saan ka mang tumira sa New Zealand, usually no more than 30 minutes away ka sa dagat. Parang sa Pilipinas, mga isla din po ang New Zealand. Two main islands, north at south. New Zealand din po ang first country to see the sunrise sa buong mundo. Meron pong point sa New Zealand na sobrang ganda at magandang ma-experience once in your life kasi yun nga, first country in the world to see the sunrise. Tapos, usually voted ang New Zealand as least corrupt nation po sa mundo. So, ano po dito, walang mga flood control projects po dito sa New Zealand. Usually, wala naman pong mga ganong problema throughout this time and hopefully in the foreseeable future. Tapos, in terms of unemployment, sa ngayon, mga 5.1% po ng population at hindi po katulad ng mga ibang bansa sa mundo, free of animals po na gustong pumatay sa inyo. So wala pong mga usually na poisonous na hayop o anuman kung mahilig kayo sa nature, kung nasa mga lugar kayo na gano'n, usually wala namang mga hayop na yun nga, na kailangang maging
careful sa attention. Tapos, yun nga, tungkol sa nature, kung mahilig po kayo sa nature, usually, a third ng New Zealand protected nature reserve. So, ang dami pong space dito specifically para sa pag-preserve ng nature. Kaya, ang mga nature lovers, perfect po ang New Zealand. Marami din po mga film na ginawa dito sa New Zealand. Usually, very popular is Lord of the Rings, Chronicles of Narnia, at marami pa po. Dito sa New Zealand, kumpara sa Pilipinas, nasa left side po ang driving namin. At kami din po yung pinakaunang bansa na pumayag na bumoto at bigyan ng rights mga women at mga babae natin na bumoto sa mundo. Kaya very progressive po ang New Zealand. At consistently rated top 5 of safest countries in the world for 2025 and sa nakaraan po. At considering sa mga nangyayari po sa mundo ngayon, New Zealand is a good place to be po. Ngayon, nabanggit ko yung team namin very diverse and reflection po yan ng New Zealand as a whole. So, very diverse din po ang New Zealand pag nakapunta po kayo dito. Usually, yung mga European or mga Kiwis, tas 15% mga Maori, which is yung indigenous people of New Zealand po. 12% Asian, tapos 7.5% mga Pacific Islanders. So marami na pong mga Pilipino sa New Zealand, lalo na in the recent years. So ano din po yan, one of the fastest growing languages po sa New Zealand is Tagalog. Kaya hindi po kayo ma-out of place pag nag-migrate po kayo dito. Maraming mga kababayan na susuporta at tutulong sa inyo. Okay, maraming salamat Fred. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. So, maraming salamat po sa oras na inilaan nyo para sa webinar na ito. At bagong lahat, magpapakilala po ako. Ako po si Clarence Oliveros. Isa po ako sa mga licensed immigration advisor dito sa New Zealand Shores. Nakabase din ako sa Hamilton office. And then, tulad nyo, isa din ako sa mga nangarap na pumunta ng New Zealand. And isa sa mga benefit ng New Zealand is yung kanilang New Zealand Health System. So, ito po ay privilege po sa lahat ng mga nandito sa New Zealand, regardless po kung kayo ay New Zealand resident or citizen or kung kayo ay naka-temporary visa. Meron tayong tinatawag na ACC or Accident Compensation Corporation na available sa lahat. So, for example, kayo po ay nagtatrabaho at kayo po ay na-aksidente, i-cover po kayo ng New Zealand Health System, especially yung trabaho nyo po, I mean yung injury nyo po ay because po doon sa inyong trabaho or nangyari siya sa workplace. So may mga monetary compensation po, babayaran po kayo habang kayo ay nagpapagaling pa sa aksidente at hindi po lahat ng bansa ay may ganitong klaseng benefits. So ayun po, meron din po tayong publicly funded na mga medical cover po sa ating mga work visa holders or mga any temporary visa holders na may 2 years pataas na duration. So also yung mga resident visa holders po. So ibig sabihin po, wala pong bayad yung pa-hospital kung just in case po may mangyari sa inyo dito as long as kayo po ay nagpo-fall doon sa may 2 years pataas na temporary visas. So some of the student visas and of course yung visitor visa, hindi po sila covered dito kasi po less than 2 years, but of course meron naman pong option na kumuha po ng private insurance para po sigurado rin po na okay po yung stay nyo sa New Zealand. So ayun, sa next slide po natin, so meron din po mga benefits, of course yung schooling dito sa New Zealand. So meron po tayo mga 85% na public schools at meron po tayong 15% na private schools. So regardless po kung public or private, same level lang po ng yung mga schools na ito, yung quality. So meron lang pong difference kapag ikaw ay naka-temporary visa and of course naka-permanent residence. So kapag po sa mga temporary visa, kapag po yung mga anak po ninyo is nasa 5 years old hanggang 19, so considered po kayo na domestic po na student. So meaning, libre po yung pag-aaral niyo po dito. And in some cases, mga subsidized po yung early childhood po ninyo as one of the benefit. And kapag po kayo ay tumungtong na sa college or sa tertiary, ibig sabihin po, ito po yung mga college po or yung mga nasa university na considered na po sila as international students. So ibig sabihin po, kailangan na po nilang mag-apply ng ibang visa at medyo mas mataas po yung tuition fee nila.
Pero kapag po naging residente na po sila, again, meron po domestic student rights. So, ibig sabihin po nito kasama din yung sa mga tertiary education. Ito po yung sa college and universities. At meron po silang advantage na mag-student loan na interest-free. So, isa po ito sa mga advantage dahil hindi po lahat nagkakaroon ng opportunity para makapag-loan sa mga tuition fee. So, pag domestic student ka po, hindi po totally nawala yung tuition fee. Meron pa rin po, pero mas mababa po kumpara sa mga international students. And plus, meron ka pang benefits na makapag-loan na interest-free. And then, start mo siya mabayaran, of course, kapag ka nagtatrabaho ka na, pwede siyang ikaltas sa pay mo. Could be fortnightly pay or weekly pay, depende po sa sahod nyo. And then, hindi mo mapapansin na natatapos na yung loan mo sa schooling mo dito sa New Zealand. So, ayun. Next. So, ayan sa tertiary education. So, meron po tayo na 8 universities and 16 polytechnics. And then, meron din po tayong mga private providers dito po sa New Zealand. So, ito pong university, sila po yung mga top tier. So, next po is yung mga polytechnic. So, ito po ay mga government regulated din po. And syempre, meron po yung mga private providers. Again, like what I've said po, these are for charge po is international fees. Unless kung ikaw ay resident holder na, and of course, yung mga New Zealand citizen. Dito po sa New Zealand Shores, we help and we assist po sa enrollment process. Depende po kasi yan kung saan pong university, kung ano pong course ipapasok po yung estudyante. And pretty straightforward naman po yung enrollment. So we just need to assess kung ano po yung mga kailangan per school, and again, we can help po in terms of that. And meron din po tayong mga education agent, may mga base po sa Philippines, meron din pong base dito sa New Zealand, and ito po ay ang student pathway po, ito po ay isa sa mga genuine pathway, and masasabi po namin na talagang may long-term po na benefit and may pathway po for residency. And yun, sa mga desidido pong pumunta dito and nag-try na po kayo ng ibang pathway at wala po kayong halimbawa mahanap na trabaho, huwag po kayo mawala ng pag-asa dahil kung sabihin natin meron po kayong funds, pwede po kayong mag-apply ng student visa, and meron po tayong mga universities and mga providers po na pwede nating i-check kung saan po kayo pwedeng i-enroll. Ayan, so next. So salary comparison, meron po tayong sample ng mga occupations po dito. The details po ng mga salaries dito is based po sa mga publicly available na information. It could be higher or lower depending po of course sa mga experience ng mga employees sa role na to. So for instance, ito pong software engineer. Kung makikita niyo po, dito po sa New Zealand, ranges 80,000 to 130,000 per year siya. So sabihin na natin equivalent siya sa 226,000 to 367 per month. Yan, 1,000 in peso. So, unfortunately sa Pilipinas, 42,000 to 52,000 po yung mga software engineer. Makikita po natin, even po sa mga primary teacher, engineer, at saka sa telecommunication technician, malaki po yung difference niya. And yes, malaki din po yung difference sa cost of living, pero ang benefit po is mararamdaman niyo po yung sinasahod niyo dito at makikita niyo po kung saan po napupunta dahil may mga benefits po tayo. And magbigay lang po ako ng example specifically sa ating salary comparison. So as of today, sabihin na natin ang minimum wage per hour dito sa New Zealand is 23.50, that's per hour. Sabihin na natin 8 times 8 siya sa 8 hours a day. So sabihin na natin nasa 188 siya. Pag tinimes mo siya sa current na Philippine peso is 33.78. So sabihin na natin nasa 6,350 ang sahod per day dito po sa New Zealand. So again, yun po, yun yung salary comparison po sa mga occupation na ito. But of course, yun po, encourage po namin kayo, although may, of course, kahit before tax siya, kahit matanggalan po ng tax, malaki pa rin po siya, at masasabi natin na masusustain naman po yung life mo dito sa New Zealand. And of course, meron ka pa to buy para sa mga wants mo po dito sa New Zealand. So, ayan. Next is, ayan. Salamat, Clarence. So,
Pagdating naman sa income tax o yung pag-tax sa sweldo nyo, nabanggit nga po ni Clarence na usually naman ah, maganda yung napupuntahan ng tax na binabayad mo sa gobyerno. So, dito sa New Zealand, tiered system siya. So, depende sa earnings mo. So, mas mababa yung earnings mo, equivalent yung lower tax. Kung mas mataas yung tax. Pero, nabanggit nga ni Clarence, typically, maganda naman yung napupuntahan ng uh, yung taxes na yun dahil yun nga, so, na-cover niya initially, merong public healthcare system dito sa New Zealand, kaya kung nagkasakit ka o kailangan mo ng tulong uh, sa health mo, pwede kang makakuha ng benefit na yon. So from a personal experience, kumari, yung wife ko, nag-give birth siya dito sa New Zealand, uh, lahat naman ng expenses sa hospital, yung pag-give birth, cesarean section, tapos yung pag-attend ng doctor appointments, post giving birth, lahat yun covered ng New Zealand government under the public healthcare system at yung mga medication na involved para sa bata, lahat yun. So, may napupuntahan naman talaga ang binabayad natin sa gobyerno dito sa New Zealand. Tapos, in terms of comparison naman sa mga entitlements, makikita nyo sa New Zealand, annual leave, minimum 4 weeks, mahaba-haba. Sick leave, pwede kang magkasakit, paid siya for 10 days per year. Tapos pwedeng mo ma-accumulate kung hindi ka naman nagkakasakit up to 20 days at a time. So meron ding maternity leave. Alam ko sa Pilipinas, typically 120 days lang yung leave na available sa mga nanay, pero dito sa New Zealand, up to 26 weeks paid, tapos another 26 weeks unpaid. So may possibility na usually yung mga tao up to 1 year nag-off sila dito sa New Zealand para alagaan mga anak nila. Tapos pwede ka ring mag-undertake ng paternity leave as a father. Although albeit 2 weeks unpaid siya, meron pa ring opportunity for the father to take leave and spend time po with the newborn child. Okay, thanks. Ngayon, yes, New Zealand visas po yung coverage ngayon at bibigay ko po ito kay Clarence para isimulan. Okay, salamat. Ayan, so dumako na tayo sa inaabangan ng lahat. Ito po ang mga temporary visas natin. So kung makita nyo, meron po tayo accredited employer work visa, meron po tayo ng family or partnership, student visa, working holiday, and visitor visa. So ito pong accredited employer work visa, based po ito sa job offer. I-explain ko po yung more information nito sa mga next slides natin. Sa family naman, of course, meron po tayong advantage na dalahin yung family and partner natin. Syempre tayong mga Pilipino, ayaw nating malayo sa mga mahal natin sa buhay. So meron tayong advantage niyan. Depende kung ano yung visa type ng taong magsusuporta sa dito sa New Zealand. Meron din po tayong mga student visa pathways at ako po ay isang produkto ng student visa. So back in 2016, ako po ay nag-aral dito sa New Zealand and work my way up, and then ngayon po ay nasa PR na po ako dito sa New Zealand. Ayan. So sa working holiday visa naman, typically ito po ay nag-o-open once a year between February and March. So sa case ng Pilipinas, meron tayong 100 na quota na applicants na pwede makapasok sa category na ito. At meron ding age limit from 18 years old to 30 years old. Ang visa na ito ay pwedeng iaalaw ang mga Filipino mag-travel, mag-work at mag-study sa New Zealand. Hindi lang ito masyadong nire-recommend at hindi siya masyadong ina-applyan kasi nga dahil sa quota at hindi available po ito sa lahat. So, and lastly, meron po tayong visitor visa. From the word itself po, pathway na ito ay opportunity para makapag-holiday, makabisita, pumasyal. Yung mga mahal niyo po dito sa buhay, pwede niyo pong bisitahin for a short period of time. Ayan. So next is accredited employer work visa. So gaya nga ng nabanggit ko, itong visa na ito is kailangan ng job offer from an accredited employer. So ibig sabihin po, meron din po itong mga conditions. So kung makikita nyo dito sa slide, ang conditions po ng accredited employer work visa is naka-tied up siya sa isang employer, location at role. So ibig sabihin, kung ikaw ay nag-apply sa particular role, kung ano yung company, kung ano yung location, kung ano yung role mo, is nakalagay siya mismo sa visa. So doon ka lang entitled na mag-work dahil yun yung nasa visa mo. So depende kung saang occupation magfo-flow,
yung iyong magfo-fall yung inyong occupation. It could be a 3-year or a 5-year duration. So depende yan sa New Zealand standard kung saan siya magfo-fall. And then meron ka ring kapasidad na mag-sponsor ng visa na may partnership work rights, of course, sa ating mga partners, sa wives natin. And then sa ating mga children na again na-discuss kanina, may domestic rights sila kapag meron silang visa. And then of course, since ito ay more than 2 years of visas, kayo ay entitled din sa ating public healthcare. So bakit nga ba dumadaan tayo sa accreditation? Meron po kasing 3 stages dito. Yung accreditation, yung job check, at saka yung of course yung work visa. Ito na po yung final. So pwede makarinig kayo ng mga technicalities, yung mga terms po natin. Pero as we move forward po, of course ito po yung kagandahan ng may advisor kayo para ma-explain kung ano yung each stages po bago kayo pumunta dito sa New Zealand at maiwasan po na magkamali. So, of course, yung immigration, ginagawa nila to accreditation to, of course, reduce yung risk ng mga migrant exploitation and, of course, i-address yung labor shortages dito sa New Zealand. So, sa accreditation stage, ang employer po ang nagbabayad nito. So, meron din pong mga kailangang i-comply yung employer po natin. Hindi lang po sa immigration, pati of course sa employment law. At kailangan po kasing patunayan na meron din po silang good workplace practices at may mga settlement support. So, yung settlement support po, ito po, tutulungan po nila kayo na mag-set up ng bank account po ninyo, kung saan papasok yung sahod nyo, yung IRD for the taxes po ninyo. May mga accommodation option din po sila or yung mga access to public transport. Yun po, isa po yun sa mga kasama sa mga settlement support. Pag na-approve na po yun, ibig sabihin next stage na po tayo, which is yung job check. So dito sa job check naman, employer din po ang magbabayad nito. Again, meron din pong mga policy para kailangan po compliant po sila sa immigration and employment law. Kailangan po nilang ma-meet yung market rate. So ibig sabihin, ito po yung the going rate of the pay ng mga New Zealand workers na nagtatrabaho sa same job, same field. So meron pong market rate. And then kailangan pong gawin nila yung labor market test. So yung labor market test po, kailangan po from the word itself, kailangan i-test nila yung market kung merong mga New Zealander or mga resident visa holders na suitable for the job. And kapag wala po, tsaka po nila i-approve yun, tsaka po kayo magkakaroon ng job token. So sa 2 initial stages pa lang na ito, malalaman mo na nasa good hands ka na ng company kasi dumaan sa maayos na proseso at dumaan sa compliance talaga na alam mo hindi ka mapapahamak kapag ikaw ay pumunta sa New Zealand. And then kapag meron ka ng job token, ito na yung go signal mo para mag-apply sa accredited employer work visa. So of course, meron ding mga kailangang i-meet dito na requirements, depende sa kung ano yung role na ina-applyan mo, and of course, kung ano yung background mo in terms of qualification or work experience. So, kami na po ang bahala mag-assess niyan kung of course, eligible ka to apply for that role, kung ano yung bagay na role sa'yo. And apart from that, kailangan ma-meet nyo po yung health and character requirements din. So, kailangan po i-make sure natin na fit to work po kayo dito sa New Zealand. And wala po kayong any criminal or yung mga police record po. If meron man po, might as well declare it sa umpisa pa lang kasi kahit hindi po tayo pwedeng magtago sa immigration, eventually malaman po nila yan. At least sa umpisa pa lang, meron na tayong mga alternative solution kung paano tayo makakalusot po or bigay ng solution sa mga bagay po na yan. And may English test din po. Hindi naman po ganun kataas yung threshold dito, pero may mga iba-ibang option po na English test na pwede nyo pagpilian para po kayo ay makasama. At hindi po to sa lahat. May mga occupation lang po na magfo-fall sa under level 4 or 5 na occupation na sinasabi po natin sa New Zealand standard. Sila po yung mga kailangan ng English. And pwede rin po, again, mag-job change ang isang aplikante just in case po na gusto na lumipat ng trabaho. We can assess po kung pwede siyang mag-job change or hindi. So, ayan. Next. Again, sabi nga po namin kanina, meron po kayong privilege na dalhin po ang partner po ninyo. Depende po yan sa, of course, meron po tayong mga
kailangang i-meet na requirements. So, kailangan ipatunayan po nila na genuine yung relasyon po nila at syempre yung magtatagal po at stable. And of course, nagsama po sa isang address for a reasonable amount of time. Depende po yan kung ano po yung a-applyan. Mas mahigpit po kapag resident kasi nire-require ni immigration na at least 12 months na strong na evidence kayong magkasama sa isang address. Otherwise, kapag temporary, may reasonable amount of time, of course, we need to assess kung gaano karami, gaano katotoo yung relasyon. Yung pagiging married, of course, advantage siya, pero it's not a requirement. It's just an advantage para malaman na stable talaga. And then, the rest, we usually provide a list po kung ano po yung mga kailangan to prove kung ano po, kung kayo po ay nakakamit ng partnership requirements. Of course, yung visa duration niya is the same po doon sa mga temporary visa holders. Kapag sa resident naman po yung partner nyo, depende po yan kung gaano karami yung evidences po ninyo, kung i-approve po nila and for a year or for more. So, ayun, next po may mga, of course, hindi maiwasan, may mga common issues po, lalo na yung mga LDR. Kailangan po may label muna, syempre. At syempre yung mga LDR, minsan, paano ka nga makakapag-provide kung magkalayo kayo. So meron po tayong mga alternatives na pwedeng i-provide na guidelines, pero isa po yun sa mga tinitingnan na immigration. So make sure po na mamimit din natin yun para hindi po tayo magkaroon ng issue sa immigration. Kasi po doon, kapag hindi po kayo nagsama, medyo mahigpit po yung immigration sa part na yun. And again, sa children naman, dependent children, pwede pong mag-support. So, for temporary visas, again, sabi nga po namin kanina, hanggang 19 years old yung pwedeng mag-support. At for residency naman, hanggang 24 years old. So, kailangan lang din, of course, mapatunayan na yung anak nyo or independent child nyo is single, unmarried, walang anak, financially dependent po sa inyo. And then, of course, yung condition po is pwedeng bumisita, mag-study, and mag-work ng part-time. Kailangan din po establish natin yung relasyon nyo po sa bata. So, could be pwede tayo mag-provide ng birth certificate or household registration or any other documents po na pwede nating i-prove na kayo po ay talagang kamag-anak. So, mga common issues po is, of course, yung financial dependency kasi po yung mga, especially for residents, yung iba is nagtatrabaho na po. So, we have to prove po na dependent pa rin po siya sa magulang. And next po is yung mga parents na divorced or separated na. Ayan, isa po yan sa mga naging issues din. Adult when parents are on temporary visa. So, kaya yung mga iba po, hindi na po sila eligible kasi lampas na sila ng 19. So, yun, isa po yun sa mga nagiging issues. And then, meron din po mga medical and of course, yung mga learning support. Yun po, yung mga ibang issues lang. Pero, again, we can assess and help po kung ano po yung mga alternative solutions kung may mga encounter tayong issues po na ganyan. Okay, so... Salamat, Clarence. Ngayon, nag-announce ang Immigration New Zealand ng mga panibagong tinatawag na seasonal visas. At mag-open yung kategory na to sa December this year. So ngayon, yung options niyan ay Global Workforce Seasonal Visa. So up to a 3-year duration siya. Ang requirements naman sa category na to, kailangan meron ka ng experience sa seasonal work. So dito sa New Zealand, maraming mga industriya na seasonal. So kung horticulture, yung mga ng mga prutas or tourism. So kung may mga winter sports, may mga outdoors, yung agriculture, mga seasonal yung mga industriya na yan dito sa New Zealand. So pwede kang pumasok sa New Zealand on this visa kung meron kang work experience sa mga industriya na yon. Pero at the same time, kailangan mo din umalis for up to 3 months per year sa 3-year duration na yon. So ano din siya, another opportunity, pero typically naman baka mas more applicable to sa mga kababayan natin sa tourism industry potentially. Pero at the same time, yun nga, nabanggit ni Clarence, para makapasok ka dito sa New Zealand, kailangan mo ng job offer at galing yan sa accredited employer. Yung other option is yung tinatawag na peak seasonal visa. Tapos ito naman, mas maliit yung requirement sa experience, pero kailangan recent din siya sa mga industriya na seasonal. Typically naman para din to sa mga meat fish or forestry, sa dairy or horticulture, wine industries dito sa New Zealand. Dito naman, kailangan mo din mag-exit every 4 months na habang nasa New Zealand ka na.
So other options, pero typically ang mas stable at secure na option is yung nabanggit nga ni Clarence earlier, which is yung accredited employer work visa kung entering New Zealand on a job offer on a temporary basis. And in terms of residency visas naman, ito yung mga pang long-term relocation at tumira sa New Zealand permanently. Ito yung mga typical na route or pathway para makapunta sa New Zealand at i-discuss namin in further detail yung mga kategorya na ito. Isa doon ay yung green list, occupation pathway. So may listahan of roles na kung makakuha ka man ng job offer, ay pwede kang makakuha either straight to residence o magtrabaho ka muna sa New Zealand for 2 years. Tapos meron din tayong tinatawag na skilled migrant category. Again, mapapansin niyo yung common theme is laging based on the job offer yung mga residence pathways dito sa New Zealand. So yung skilled migrant category naman, points-based system yan na again, discuss natin further sa next few slides. Tapos meron din mga sector agreements na pathway. So dyan, yung mga particular sector na may residence pathway is para sa mga kunwari, mga kababayan natin na mga healthcare assistant o ganon. Tapos syempre meron din mga family residence pathway. So sabihin natin meron ka ng pamilya na nasa New Zealand na residente. Yung residente na yun, pwede supportahan yung partner nila, dependent child, etc. Tapos meron din mga visa pathways through business or investment. So usually kailangan merong business experience at merong malaking funds para i-invest dito sa New Zealand. Ayan. So, gaya na nabanggit ni Fred, isa sa mga pathway for residency is yung tinatawag na green list. So, ito yung mga occupations na in demand dito sa New Zealand. So, meron niyang Tier 1 and Tier 2. So, dito sa Tier 1, ito yung mga tinatawag na straight to residence pathway. So, in a way, ito yung tinatawag nilang golden visa kasi kapag na-meet mo lahat ng requirements mo at meron kang, of course, job offer from an accredited employer, is pwede ka na mag-apply straight to residence by the word itself. So, meron tayong 151 occupations under dito at meron yung mga ICT professionals, medical professionals, yung mga doctors, yan, mga nurses, engineers, quantity surveyors, construction project managers. So ayan, publicly available yung listahan po ng green list sa immigration website. So you can have a look para i-check nyo po kung ano po yung mga specific requirements sa mga occupations na ito and ano po yung mga hourly rate na kailangan para ma-meet po natin itong requirement na ito. So kung may job offer ka from an accredited employer, pwede ka na mag-apply residency straight away kahit nasa labas ka ng bansa. Hindi mo na kailangan mag-apply ng work visa pa New Zealand. So ito po yung sa Tier 1. So meron din tayong tinatawag na Tier 2 which is yung sa work to residence. So ito naman is merong 31 occupations at dito ay may two-year pathway ka na kailangan mong ma-meet. So kailangan makapunta ka muna dito sa New Zealand on a work visa and then magka-offer ka of course from an accredited employer and then by the time na makumpleto mo na yung 2 years, that's the time na pwede kang mag-apply for residency. But of course, kailangan i-make sure natin na nami-meet mo yung requirements at na-maintain mo yun for the next 2 years na mag-work ka dito sa New Zealand. So yung mga occupations na nandito is yung mga teachers. May mga teachers specific roles na nasa Tier 1 at meron ding mga nasa Tier 2. So we have to check kung saan kayo magfo-fall na residency doon. Kasi kung sa Tier 1 ka, pwede ka na mag-apply agad ng residency. Kapag Tier 2 ka naman, again, kailangan mo mag-work for 2 years. So may mga diesel mechanics din, yung mga trades natin, electricians, ayan, plumbers, at marami pa pong iba. At gaya po nung sa Tier 1, meron po tayong, of course, yung mga other requirements. So, sa age po natin, at least kailangan 55 years old pababa. So, kailangan mapasa mo yung inyong residency. By the time na nagpasa ka, kailangan 55 years old ka. Kahit na mag-56 ka na, as long as mapasa mo siya, nagpa-process siya, okay lang po yun. As long as, of course, na-meet mo yung other requirements, such as yung English natin, meron po tayong mga target grades dito na kailangang i-meet for principal applicants and for secondary applicants. So meron ding mga wage threshold. So ito po yung sinasabi natin na depende kung saang occupation po kayo magpo-fall. Kasi meron po tayong mga occupation na nasa Tier 1 na mataas po ang hourly rate na required. Meron din po naman na depende kung ano po yung role. So meron din po na kailangan
may registration at licenses. Ayan, sa mga teachers po natin, nurses, kailangan po i-meet po natin yan before po natin masabi na tayo ay eligible to apply. And yun, meron tayong kailangang i-meet na hourly rate per role. Ayan, salamat. Next, ayan, magbigay tayo ng example. So, itong for example, no, pag na-approve na yung straight to residency nyo, meron kayong benefits na parang kayo ay like a New Zealander na mga New Zealand residents na. So, meron po na tinatawag na itong retirement scheme. So, eligible ka na for a Kiwi Saver. So, nagko-contribute ka sa Kiwi Saver scheme through a percentage ng binabayad most yung sa pay mo from employer and of course pati yung government. So, yun, retirement scheme siya. Meron ka ring benefit na pwede ka nang bumoto. Ma-influence mo of course yung politics na meron ka ng say kumbaga sa politics dito and may kakayahan ka na rin bumili ng bahay na kung gusto mo na magkaroon ng sarili mong property, ayan, pag residency ka na, pwede ka nang makapag-purchase. And of course, yung nabanggit kanina, healthcare and education. And again, pwede mong kunin yung family mo, opportunity siya. So yung mga samples natin, ayan, sa engineering, of course, may mga specific na qualification dito, i-assess yan kung yung qualification mo is nami-meet doon sa ating green list and ipapa-assess yan through Engineering New Zealand para ma-meet yung requirements. We can also help you and guide you kung ano po yung mga steps para po dito kapag nag-engage po kayo sa amin. And then, for medical professionals, of course, yung mga teachers, yan, yung mga nurses, yan, meron pong teaching council, merong nursing council sa mga ganyan po klase ng trabaho sa relevant authority po. And yung mga ICT professional, usually yan po yung mga may matataas po na hourly rate na kailangang ma-meet. So next is, ito pong tier 2 natin. So gaya po nung sa tier 1, again, kapag na-approve ka dito, given na na-meet mo lahat ng requirements, nakapag-work ka for 2 years, meron ka ring rights, katulad po nung nabanggit ko kanina. So again, yung retirement scheme, yung voting, ownership, healthcare, education, and family. So some of the examples, yung mga technicians natin. So again, it requires qualification and registration too. Yung mga teachers and yung iba pong mga job na kailangan po ng further training. Ayan. So for example, yung mga correction officers. Ayan. Basta dito po sa tier 2 na to, kailangan ma-meet po yung required na years na magtrabaho sa New Zealand tsaka po makakapag-apply ng residency. So ayan. Salamat, Clarence. Ngayon, yung isang kategorya for residency is tinatawag na skill migrant category. So same lang requirements sa mga nabanggit ni Clarence earlier. Kailangan din ng job offer, yung age limit, kailangan 56 and under. Pero iba yung system. Compare sa green list, merong mga requirements to be met. Dito naman sa skill migrant category, ano siya, points-based system. So kailangan mo ng 6 points in total para maging eligible ka mag-apply for residency. And usually, ang composition ng points system na yun is mabibigyan ka ng points base sa qualification mo or sa salary, which is kung magkano yung pay mo o kung may registration ka para sa trabaho dito sa New Zealand, at usually a combination of work experience. So typically, yung mga tao nag-a-apply sa skill migrant category, nasa New Zealand na at may work visa na. Ngayon, for example, si Juan, workshop foreman siya. So sabihin natin, 52 years old na siya pag mag-apply. So pasok pa din dahil under 56 siya. Wala siyang qualification pero mataas yung bayad sa kanya. So dito sa New Zealand, sa pag-apply for residency, usually may requirement na either ma-meet mo yung median wage or different threshold. So sabihin natin, 1.5 times the minimum wage, so mas mataas. So, kung mataas ang pay mo, may opportunity ka mag-claim ng points. So, sa case ni Juan, 3 points. Tapos, ibig sabihin, para makamit niya yung 6 points, kailangan niya magtrabaho sa New Zealand for up to 3 years. So, basically, 1 point for every year work dito sa New Zealand. Ngayon, from August next year, nag-announce yung Immigration New Zealand recently sa pagbabago sa pointing system na ito. Hindi pa siya enforced pero baka maapektuhan kayo pagdating sa, sabihin natin, nakakakuha na kayo ng trabaho dito o nag-aral kayo sa New Zealand at nakatuntong na kayo. Yung mga pagbabago na sa kategory na to is actually beneficial. Dahil unang-una, usually yung
time spent in New Zealand working, ika-cut down nila depende sa circumstances. So, one example lang, uh, ngayon, if mag-aaral ka dito sa New Zealand, sabihin natin ng bachelor degree, tapos para maka-qualify ka dito sa skill bagging category, kailangan mo magtrabaho for 3 years after ng bachelor degree mo. Pero sa pagbabago sa kategorya na to, from August next year, kung may bachelor degree ka na tapos sa New Zealand, kailangan mo na lang magtrabaho for 1.5 years. So, na-cut down yung time frame from 3 to 1.5. So, maraming positive changes in the horizon under the skill migrant category. So, mas magiging attractive to sa mga taong nandito na sa New Zealand. So, subaybayan niyo lang yung mga ano namin, mga plugs namin sa mga social media channels at sa mga iba-ibang platforms namin para malaman nyo at updated kayo sa mga upcoming changes na yun. Ngayon, as I said, maraming mga positive changes sa horizon para sa residence pathways dito sa New Zealand at nagdagdag pa lalo ang gobyerno sa pag-apply ng residency dito sa New Zealand. So dalawang bagong pathway, isa doon ay skilled work experience pathway at pangalawa, trades and technician pathway. So usually, itong mga pathways na to, para lang sa mga taong nandito na sa New Zealand kasi usually kailangan ng some form of work experience na na-earn mo dito sa New Zealand bago ako pwede mag-apply. Pero at the same time, positive pa rin siya kasi may mga kababayan tayo na hindi qualified pero skilled yung trabaho nila. So, base sa years of experience, sabihin natin sa labas ng New Zealand na obtain, sabihin natin sa Middle East o sa Europe o sa Asia, kung saan man, pwede nang ma-recognize yung work experience na yun dahil kailangan mo ng 5 years of relevant work experience sa trabaho mo. So, at least doon kailangan 2 years na nasa New Zealand. So, bale, kung may at least 3 years ka na work experience na relevant sa trabaho mo, pwede mong gamitin yon sa pag-apply for residency pag nandito ka na sa New Zealand. Ngayon, sa trades and technician pathway naman, based pa rin to sa qualification, pero kung sakasakali nandito ka na sa New Zealand at nakamit mo yung qualification na yon at nagtrabaho ka at least 4 years sa pagkamit ng qualification na yun, pwede ka na rin mag-apply. Medyo mas matagal yung pathway dyan, pero at least yun nga, bukas pa rin yung opportunity na mag-apply for residency sa mga kababayan natin na hindi man sabihin natin bachelor degree yung qualification para sa trabaho nila, pero ano siya, level 4 considered as equivalent dito sa New Zealand, then again, yun nga, meron pa ring possibility. Yung mga requirements niya, very similar lang in comparison sa mga previous categories na nabanggit ni Clarence at ako, yung skill market category. Tapos, ayun, so in terms of the student pathway, so nabanggit ni Clarence earlier na genuine na pathway ito para makatungtong sa New Zealand at maka-obtain ng residency pathway. Unang-una, nabanggit na ni Clarence noong nakaraan na yung international fees yung bayad mo. So, syempre, malaki-laki yung investment sa pag-aaral dito sa New Zealand. Usually, up to twice or 3 times more yung kailangan mong bayaran in comparison kung residente ka na o citizen dito sa New Zealand. Ngayon, in terms of the enrollment tsaka visa process, New Zealand Shores pwedeng tumulong sa inyo sa pag-handle ng from start to finish. So, recommend ko kung interesado kayo sa student pathway, mag-reach out kayo dahil pwede kaming mag-undertake ng enrollment on your behalf. Pwede kaming pag after namin malaman kung ano yung intention mo, ano yung field na gusto mong pag-aralan, ano yung background mo, pwede namin i-assess at magbigay kami ng options para sa inyo kung ano yung magandang course, ano yung may potential pathway kasi hindi lang naman natin tinitingnan yung solely pag-aaral lang. Siyempre, ang intention naman kung bakit ka mag-aaral sa New Zealand is number 1, pwede mong bang dalhin yung pamilya mo at anak mo. At number 2, meron ka bang residence pathway na makakamit kung makumpleto mo yung pag-aaral niya. Dahil at naiintindihan namin na malaking investment at hindi biro ang gastos sa maging international student. At bukod dun sa pag-apply ng enrollment, kasi kung typically kung kami yung agent nyo at kami yung mag-introduce sa inyo sa provider, pwede namin i-offer yung service ng student visa free of charge. Ang kailangan nyo lang bayaran is yung immigration fee na applicable sa pag-apply sa student visa. At ayun, yung visa mismo dahil kami na yung nag-undertake ng enrollment, familiar na kami sa sitwasyon nyo at madali na at mas madali yung paraan sa pag-advocate namin sa inyo sa pag-apply nyo for the student visa application. Ngayon, ang benefit naman sa pag-aaral sa New Zealand ay, as I said, yung pagtungtong sa New Zealand. So bukod sa pag-aaral mismo,
usually, upon completion of your studies, meron kang eligibility na maka-apply for a tinatawag na post-study work visa. So up to 3 years yung duration. So depende yan sa program mo at sa oras na na-spend mo dito sa New Zealand sa pag-aaral na yun. Pero up to 3 years yung possibility at open work visa siya. So hindi katulad ng mga nabanggit namin na kung nga accredited employer work visa, mayroong mga specific conditions. A post-study work visa open siya, meaning pwede kang magtrabaho kahit saan sa New Zealand, kahit sinong employer at kahit anong trabaho for that 3-year period. So malaki yung flexibility mo pagkatapos mo mag-aaral. As I said, inquire kayo para ma-determine natin kung nag-research na ba kayo, may pamilya ba kayo dito para malaman natin kung saan kayo mag-aaral, kung may preference kayo, kung nakabisita na kayo dito, kung kailan nyo gusto magsimula ng studies kasi typically may 2 intake sa New Zealand, minsan 3 depending on provider at sa course. Para maplano natin yung pag-a-apply nyo sa pag-enroll unang-una at sa pag-apply ng student visa dahil syempre maraming mga moving parts sa pag-a-apply ng student visa at kailangan yung i-arrange yung mga finances, yung mga supporting information kaya maganda na sa simula pa lang may guidance na kayo, may idea na kayo sa time frame. At yun nga, nabanggit ko in terms of subject choice, yun nga, kung ano ba yung gusto mong pag-aralan, meron bang pathway yan sa residency, mabilis ba o mas matagal, pwede namin i-advise sa inyo yun sa assessment namin. So isang case study, sabihin natin, isa sa inyo mag-aaral ng Master of Software Engineering dito sa New Zealand. So typically, ang duration ng mga master level qualification is between 1 year to 2 years yung duration typically sa master program. So sabihin natin sa program na ito, nag-aral ka for 1 year, ang maganda is dahil master level, unang-una, pwede mong suportahan yung partner mo para makakuha ng work visa dito sa New Zealand. So same duration as you. So sabihin natin mag-aaral ka ng 1 year, makakuha ka rin ng 1 year student visa. Same with kay partner. Pwede din siya makakuha ng 1 year na work visa. And at the same time, si partner mo, open work visa na siya. So meaning, pagdating niya dito sa New Zealand, pwede na siya magtrabaho for any employer, any location, any job. At the same time, kung eligible yung partner mo, usually eligible yung partner mo na suportahan yung mga anak nyo para makapag-aral din dito sa New Zealand. Tapos ang benefit ng pag-aaral ng post-study work visa dito sa New Zealand is at the master level, automatic 3 years na yon. Kahit 1 year ka nag-study or 2 years, 3 years yung post-study work visa mo pagkatapos mo kumpletuhin yung qualification mo na master level. Tapos eligible din yung family mo na sabihin natin may 3-year post-study work visa, pwede mo rin silang i-apply yung partner at mga anak nyo na 3-year visa din na work at student or visitor respectively. Depende na lang sa edad nila. Tapos ano yung benefit sa pagkumpleto ng master's qualification? So nabanggit ko, yung skilled migrant category, nagbibigay ng points base sa qualification na nakumpleto dito sa New Zealand. So, ang master level qualification, for example, qualify yan 5 points dito sa skilled migrant category system. So, meaning, 1 year na lang yung kailangan mong matrabaho dito sa New Zealand para mag-qualify. So, kung may 3-year ka na post-study work visa, plenty of time na makahanap ng skilled na trabaho that would lead to pathway to residency. Gusto ko lang din in-highlight kasi sa particular case study na ito, from August next year, as I said, positive changes dun sa skilled migrant. Pag nag-aral ka ng master level qualification sa New Zealand from August next year, hindi mo na kailangan magtrabaho in New Zealand for 1 year. Kailangan mo lang ng skilled job offer pag nakakompleto ka ng master. So, very positive change siya. Sobrang ganda. Hindi mo na kailangan mag-intay. Kailangan mo lang makakuha ng job offer pag nakompleto may master. So, again, available lang ito from August 2026 next year. At pero that doesn't mean na sabihin natin may plano kayong mag-aral for next year. Sabihin natin February or March yung intake nyo. By the time na matapos nyo yung qualification, in place na yung panibagong rule from August 2026. So by the time na nakagraduate kayo, kailangan nyo na lang maghanap ng job offer tapos pwede na kayo mag-qualify for residency. So gusto kong i-highlight yun dahil yun nga, maraming positive changes sa mga residence pathways dito sa New Zealand, especially next year. Ngayon, another case study para lang may idea kayo. So hindi siya necessarily
bachelor or master's pero graduate diploma lang. Typically para to sa mga estudyante na meron ng bachelor degree tas gusto mag-undertake ng further qualification pero hindi at the master's level for example. So sabihin natin mag-aaral ka ng teaching dito sa New Zealand para sa primary o secondary. So typically yung duration niya 1.5 years din. So yung makukuha mong post-study work visa depende sa time spent studying kung lower level yung qualification. So kung nag-aaral ka ng 1.5 year, yung post-study work visa na makukuha mo upon completion, same din yung duration sa inaral mo. Pero dahil yung role na to, specifically nasa list of qualifications eligible, pwede mo rin dalhin yung partner at mga anak nyo. Same din as masters yung rights potentially. So yun nga, sabihin natin makakuha ka ng post-study and work visa, same duration as time spent studying. Yung pathway mo naman sa residency is meeting those green list requirements. So for a teacher, nabanggit ni Clarence, meron doon straight residence, mga teacher, kailangan lang ng registration with the Teaching Council dito sa New Zealand. So pag nakuha mo na yung registration na yan, makakuha ka ng trabaho, green list straight residence ka na after completion of study. So again, maraming possible pathways for obtaining residency. Ngayon, in terms of sa mga providers dito sa New Zealand, so halos lahat ng providers dito, yung mga top universities, mga polytechs, at yung mga private education providers na banking ni Clarence, meron kaming affiliation. Kaya kaya namin i-offer yung free service at undertake yung enrollment and visa itself dahil may engagement kami sa lahat ng mga schools na yan. Kaya yun yung suggestion namin na kung interesado kayo sa pathway na to, speak with one of us para ma-determine natin kung ano yung best pathway not only for studies pero yung long-term plan nyo dito sa New Zealand and long-term goal na maging residente. Ngayon, gusto ko lang din i-discuss yung terminology sa residency, PR at citizenship kasi usually marami nagtatanong kung ano ba yung difference between sa mga terms na ito. Kasi may maririnig ka, ay PR na si ganyan, o residente na si ganyan, o citizen na si ganyan, pero different terms siya dito sa New Zealand. So for example, pag nakakuha ka ng resident visa, so yan yung resulting outcome sa green list, sa skilled migrant, at dun sa iba-ibang different residence pathway. Ito yung resulting outcome. Ito yung visa na makukuha mo. So pag meron kang resident visa, meron kang travel conditions for 2 years, meaning pwede kang lumabas sa New Zealand anytime, as many times as you like for the next 2 years. Pero at the same time, kailangan nakatira ka sa New Zealand for at least 6 months in every year for that 2-year period para ma-meet mo yung requirements. Next step naman doon, pag naka-resident visa ka na for 2 years, mag-a-apply ka na ng tinatawag na permanent residence o PR. Bali, ang pinagkakaiba lang sa dalawa na yan is wala ka ng travel condition pag permanent residence ka na. Meaning, at yung presence requirements, meaning kung gugustuhin nyo, tumira kayo sa Pilipinas for 10 years at bumalik sa New Zealand, never mag-expire yung permanent resident visa. Pangatlo, pag may resident visa ka na o PR ka na for a total of 5 years in duration, pwede ka na mag-apply for a New Zealand passport. Citizenship dito sa New Zealand. So, again, beneficial kasi kung hari ako, dual citizen din ako, Philippine at New Zealand citizen. At syempre, alam naman natin na may mga limitations, yung mga ability to travel with a Philippine passport, pero sa New Zealand, consistently voted siya top 5 powerful passports in the world. So magandang benefit na pagkatapos ng 5 year of holding resident visas, mag-transition kayo to New Zealand citizenship. Ngayon gusto ko lang i-discuss yung job market ngayon sa New Zealand. So yung availability ng roles at demand, depende rin yan per region. So may mga regions kami na sabihin natin sa Auckland, yan yung biggest city sa New Zealand. Diyan typically yung maraming roles, maraming IT roles, kasi andyan yung parang heartbeat ng economy ng New Zealand. Pero sabihin natin, bumaba ka sa Waikato or sa Canterbury, maraming mga farming sectors dito or horticulture, wine sectors sa mga ibang lugar. So depende na lang sa region kung saan yung trabaho mo. Pero ang suggestion namin habang naghahanap kayo ng trabaho is keep your options open. Lalo na para makatungtong lang sa New Zealand, take the
first opportunity that comes para yun nga makatungtong kayo sa New Zealand dahil mas madaling mag-transition o magbago ng trabaho pag nasa bansa na kayo. In terms of sa paghahanap ng role, so typically ano lang naman yan, just like with anywhere else, ano yan, online platforms, engagement sa mga recruiters, at kung meron man kayong mga kilala dito, i-contact nyo yung mga networks nyo. Ganun yung typical na job search process dito sa New Zealand. Tapos, again, merong mga recruitment company na tumutulong sa paghahanap ng trabaho. Meron din mga employer na nag-advertise na direct o baka mag-contact sa inyo. Pero yun nga, bearing in mind, ang preference ng, syempre, most employers dito sa New Zealand is andito na. Merong ability to work. Yun naman talaga yung reality. At kung nag-a-apply ka from offshore, at the same time, marami kang competition dahil marami rin nagbabaka sakali. So, yun yung mga typical na challenges at hurdles sa pag-a-apply, lalo na pag nagsisimula pa lang kayo. At the same time, meron din mga differences sa job title. So sabihin natin, may kasanayan tayong mga title dyan sa Pilipinas na pag naghahanap ka ng trabaho dito sa New Zealand, baka iba yung title. At pag nag-search ka, wala kang makitang trabaho, pero yung pala, iba lang yung terminology or title sa paghahanap. So, undertaking further research, tapos choosing yung mga tamang parameters sa mga online platforms, makakatulong yan na i-widen yung search nyo sa paghahanap ng trabaho. Another aspect na yung reason kaya pumupunta yung mga tao dito sa New Zealand, maraming naghahabol ng work-life balance. Bukod sa pag-earn ng income, maraming mga taong lumilipat sa New Zealand para ma-achieve yung sinasabi nila na good work-life balance na may trabaho ka pero at the same time hindi consume lahat ng oras mo sa pagtatrabaho lang. Makaka-uwi ka, spend time with family, which is yung pinaka-importanting uh, aspect lalo na sa ating mga Pilipino. So dito sa New Zealand, very good yung work-life balance. Very understanding yung mga employer. Sabi nila, ay may sakit yung anak mo or kailangan mo ng time off, sige lang, gawin mo dahil importante yung family. So yun yung isa sa kinagandahan dito sa New Zealand. At nabanggit ko nung unang-una, multicultural. So pagdating mo dito sa New Zealand, ma-expose ka hindi lang sa mga Pilipino, pero sa iba-ibang lahi. Ano talaga siya, pang pa-expansion ng comprehension mo at yun nga, maganda ma-expose lalo na sa mga anak natin sa iba-ibang kultura para maging ano sila, maging aware at very respectful sa mga iba-ibang kultura at mga beliefs ng ibang tao. At very family friendly din ng New Zealand dahil yun nga, onti lang yung tao, hindi siya corrupt, malinis, understand ng mga tao na pupunta hindi mga migrants dito for a better future kaya very much family friendly siya at very safe. Ngayon, kung itatanong nyo ano ba yung maitulong ng New Zealand Shores sa paghahanap nyo sa ng trabaho dito sa New Zealand. So, as part of our service, again, depende na lang sa individual situation pero typically, isa sa service na in-offer namin is mag-offer ng job search package. So, review namin yung CV nyo at bigyan kayo ng updated templates na fits sa New Zealand style. Bibigyan din namin kayo ng cover letter template and further information about yung mga interview techniques, anong platform yung pwede mong i-applyan. At susuporta namin kayo throughout the engagement kung client na namin kayo. So sabihin natin habang naghahanap kayo, may interesado na employer sa inyo, gusto nilang malaman kung ano yung visa process, paano nila kayo dadalhin dito sa New Zealand. More than happy kaming mag-correspond by email or telepono o anumang kailangan ng employer para masuportahan kayo sa visa process. So yun yung intention is yung mga documentation na ibibigay namin sa inyo, mga templates na yan, andyan lalagi yung mga ano namin, contact details. So bale, very visible na may engagement kayo with a licensed immigration advisor dito sa New Zealand. So ang benefit nun is pinapakita nyo yung intent nyo na seryoso kayo sa paglipat at nag-engage na kayo na isang representative na tutulong sa inyo upon receipt of a job offer. Tapos nabanggit nga ni Clarence earlier, sabihin natin, green list yung role nyo at kailangan nyo ng registration. Bibigyan din namin kayo ng information about the registration at nagbibigay din kami ng settlement information, lalo na sabihin natin na approve na yung visas nyo para information lang para makatulong sa inyo mag-settle sa inyo at sa pamilya nyo pagdating nyo dito sa New Zealand. Ngayon, in terms of
for sure, kung tumitingin kayo sa New Zealand, tumitingin din kayo sa Australia. So may mga key differences lang in terms of pathways sa pag-apply. So dito sa New Zealand, typically mas mataas yung age limit. Yun nga, nabanggit namin pa ulit-ulit, 56 yung age. Sa Australia, depende sa category, pero typically mas mababa. Tapos yun nga, meron kayong opportunity na mag-apply for residency na mabilisan lang. Minsan depende lang on a job offer. Tapos residente na kayo agad. Tapos yun nga, yung ability to bring family habang sabihin natin nag-aaral ka o nagtatrabaho. Bukas na bukas yung option na yun dito sa New Zealand. Tapos yun nga, kung mag-i-invest kayo ng pera sa pag-aaral at further studies dito sa New Zealand, typically yun nga, mas yung benefit na makukuha mo through the post-study is mas wider scope, mas mahaba kumpara sa Australia. Pero at the same time, yung main requirements sa mga most ng residents or temporary pathways dito sa New Zealand is kailangan mo din ng job offer with the exception of the student visa. Ngayon, just a little information din po para sa inyo kung nag-iisip kayo kung mag-engage pa kayo sa amin. So, very experienced po yung team namin. Over 21,000 visa applications po, not only for New Zealand but for Australia. Consistently mataas po yung approval rating namin dahil nag-provide po kami ng support all the way through at sinisigurado po namin na meet yung requirements pag nag-apply kami at decision ready na yung application nyo pag sinabit namin sa Immigration New Zealand. Tapos yun nga, meron po kaming benefit, as I said the very beginning, na meron po kaming experience not only as through decision makers sa Immigration New Zealand, pero yun nga, as advocates, as your licensed immigration advisors. We're proud naman po to offer reasonable and fair fees po in comparison to, syempre, gawin nyo yung due diligence nyo, mag-canvas kayo, tingnan nyo rin yung mga fees ng mga ibang agency para meron kayong full information. Pero typically, you'll find hard to beat po yung prices namin when it comes to service. Yun nga, may presence po kami throughout New Zealand at sa South Africa. At minsan makikita nyo kung magsusubaybay po kayo sa mga channels namin. Pumupunta po kami sa iba't ibang bansa, kasama na doon ng Pilipinas para mag-hold ng in-person seminar. Similar to this webinar, yung mga information, pero para makita nyo rin kami in person, umattend at magtanong ng questions. Wala din po kami mga complaints sa Immigration Advisors Authority. So, typically very satisfied po ang mga clients namin sa service provided. Makikita nyo naman po sa public Google review rating namin na 5-star po yung service na pinoprovide namin at mga genuine po yung mga comments doon sa mga positive experiences ng mga tao when dealing with us po. At the same time, very much, we work with a lot of employers po dito sa New Zealand, kaya very intertwined na po at very experienced po kami handling with different types of employers, kung small businessman o corporate. At the same time, as I said, we submit decision-ready applications po dahil tinitingnan po talaga namin yung sitwasyon nyo. Hindi lang po masabi lang makapag-submit ng visa application, sinisigurado po namin na unang-una, meet nyo na yung requirements sa una pa lang pag nag-engage kayo sa amin at i-guide namin kayo paano patunayan yung mga requirements na yun sa pag-apply nyo. At gusto ko lang din po i-highlight na makikita nyo naman pag nag-research kayo, ang mahal ng immigration fee sa pag-apply na ngayon, kung for residency, 6,500 New Zealand dollars yung cost for applying for residency. So, pag nagkamali tayo at kailangan mag-apply ulit, hindi po madali dahil sobrang bigat po ng cost para mag-apply ulit. Kaya maganda na sa simula pa lang, tama na yung ginagawa natin at yun nga, decision ready. At dahil na-check na siya ng licensed immigration advisor. At hindi naman po sa pinagbabawal, pero at the same time, cautious lang din po dahil marami pong online information na minsan misleading o minsan incorrect na nagre-rely yung mga tao for guidance based on sa mga social media platforms na ay sinabi nito ganito yung requirements na pero hindi naman explain yung full situation. Kaya ingat lang po at as always, ma-recommend po namin na mag-engage kayo with somebody na licensed na dito sa New Zealand.
Ayan, so ano nga ba yung mga susunod na hakbang para makapunta kayo dito or para kami ay makatulong sa inyo? So siguro by this time naiisip nyo na o nagkaka-idea na kayo kung ano yung gusto nyong visang applyan or ano yung suitable na gusto nyong malaman for your case. So dito sa New Zealand Shores, usually ang ginagawa namin is nagko-conduct kami ng eligibility assessment. So pwede kayong pumunta sa aming website, yung www.newzealandshores.com. And then meron po kaming mga eligibility assessment, depende po sa occupation, may mga free eligibility assessment po kami. And then kapag nakuha po namin yung mga emails or yung mga notification from you, then we will assign a personal immigration advisor, a personal consultation po sa inyo para po makater kung ano po talaga yung long-term goals nyo, ano po yung suitable pathways po sa inyo, kung kayo ay may family, yung background po ninyo, para ma-check po natin at mapaghandaan at makapag-provide po tayo ng mga alternative solution kung ano po yung maganda for your long-term plan. So, also yung lahat po ng mga sinasabi namin dito is kung ano po yung policy na implemented at this time. Pwede po itong mabago in 3 to 6 months time. And gaya po nung nasabi ni Fred, may mga magiging changes po by mid of next year. So, it's good po na maging up to date po tayo sa mga immigration policies, and you can also have a look po sa ating website all the time. And then next po is yung para makastart na po tayo sa ating migration. Ayan, kapag all good na po and interesado na kayo, ready to go na po kayo, then we can proceed po sa ating engagement. And then doon na po namin ibibigay kung ano po yung mga susunod na steps po para sa inyong migration na journey. And then if ano rin po, pwede rin po kayong mag-option na mag-send po kayo sa amin ng updated resume nyo at info@newzealandshores.com. So ayan, just express your interest and then provide po yung inyong CV, and then we will respond to you accordingly po. And then dyan po kami magbibigay po ng advisor na pwede pong have ng consultation po sa inyo. And then we suggest po na maglista po kayo ng mga tanong bago po yung consultation para po makover po namin kung meron po kayong mga questions or mga concerns po or anything po na possibilities na kung ano pong gusto nyo malaman na hindi po namin na-discuss sa aming webinar. And then, ayan, so next po. Ayan, so meron din po kami apart from our website and of course our email, meron din po kaming other social media platforms na pwede nyo pong i-reach out. So meron po kami sa Facebook, sa TikTok, sa X app, and sa Instagram. So make sure po na, ayan, you can message us from there, and then pwede po kayo, again, mag-tune in lang sa amin para updated po kayo sa mga policies po namin. And of course, we will accommodate po kayo, depende po sa, of course, sa volume, but we will make sure po na we will respond accordingly po sa mga inquiries po ninyo, sa mga questions po ninyo. So, ayan, Fred? Ayan, maraming salamat, Clarence, sa pag-summarize ng mga paraan na mag-engage yung mga interesado moving forward. At yun na po yung huling aspect ng webinar po namin. Maraming salamat po sa oras nyo sa pag-attend nyo po sa webinar. Ngayon, kung meron pa po kayong mga extra tanong or interesado kayo mag-proceed, feel free to reach out lang po dun sa mga channels na banggit ni Clarence. Pero have a good day po sa inyong lahat at maraming salamat po sa oras nyo. Thank you po.